Good day everyone. Papunta tayo ngayon sa actual judging ng Luzon Demikin Geo Challenge na inorganize ni Sir Tango and Sir Martin. So, medyo matagal tayo hindi nakapag-post ng video kasi medyo na busy tayo. So, papunta na kami doon. Meron din tayo entry doon na isang Demikin. So, tara, punta tayo. Ito guys, kaababa lang natin, kakatapos lang natin mag-park. So maglalakad lang tayo ng konti. Pupunta kila Tango para sa site na gagamitin natin. So sa mga nagtatanong kung anong klaseng show yung pupuntahan natin, isa po siyang grooming challenge na actual ang judging. So para lang siyang normal na grooming challenge, ibibigay sa atin yung isda pagkatapos sa ating bayaran. Pagbigay sa atin na isda, go-groom natin for 3 months. Then, ayun na nga, dadalhin yung isda dito sa site para i-judge. First time in Luzon. So, yung partner ko yan. So, akit tayo sa taas. Tapos, ayun lang natin kung ano mangyayari. So yun mga groomer, no? Nag-start na yung judging ng mga judge natin. So
Meron tayong tatlong judge. Iba-ibang agenda sila eh. Actually, si Sir Jomar Pacres, ito siyang breeder. Tapos si Sir Martin Santiago, ito siyang groomer. Tapos si Sir Bernardo Otero isa siyang batikan na sa pag-judge na goldfish. So, I think makakatulong yung iba-iba nilang agenda sa pag-judge ng isla dito sa actual Demikin Geo. Kasi katulad na si Sir Jomar, madami na siyang alam sa isda kasi isa siyang breeder dito sa NCR or Luzon. Tapos si Sir Martin matagal ng groomer naman, so masyado niya na yung maintindihan niya pala yung mga flaws ng isda kasi bloomer din siya. Tapos meron tayong isang galing from PGA, si Sir Bernardo. Siyang batikan na judge sa goldfish show. So, tingnan natin kung makapasok isda natin. Meron tayong isang entry. Successful natin event. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo. Lalo na po kung nilayong lugar pa na nandito sa atin ngayong gabi. May umaga po na sa ating pinagkakatiwala natin Grand Shipper. Brother Christopher Sevilla, Tapco. Thank you so much sa iyo, brother. Kung hindi tayo sa iyo, hindi rin siguro natuloy mo ano mo. Salamat, brother. Handa na po ba kayo? Handa nang malaman kung sino ang nagwagi. Tagay muna! Okay po. Ito po, ang ating unang minor award. Ito po. KBM Best in Color Award goes to... Ito kaya? Number! Ito kaya? Number 20. Sino ba si number 20? Kilala niyo ba? Number 20. Congratulations, bro. Next po nating minor award is MFL Best in Body Choice Award. Kanino kaya? Okay. Ang ating MFL Best in Body Choice Award goes to number 3. Number 3. Sino ba yung number 3? Number 3. Okay. Ang next next award po natin is Best in Long Tail. Sponsored by yours truly, the breeder, Jomar Pacres. Okay, our Best in Long Tail award goes to number 22. Number 22. Next award po natin is Best in Short Tail. Okay, our best in short tail is number 2. Number 2, best in short tail. Congratulations. Okay po, our next award is the Breeder's Choice Award. Okay, our Breeder's Choice Award goes to Nalibay ko lang, Breeder's Choice Award, wala tayong yung biggest fish award. So, ito na lang yung namin. Produce din sa grooming ng pinaka malaking fish.
na entry. So, ang napili ko is 29, number 29. Congratulations, number 29. So, hello mga groomers. Dito tayo kasama natin si Sir Jomar Pacres. Siya po ang breeder ng ating Demikin Geo. So, tanong ko lang po sir, paano mo nakuha yung ganito kagandang linya na Demikin? Magandang gabi, sir. Thank you sa pagtanong. Anyway, regarding sa question mo kung paano ko nakuha yung ganitong lines ng Demikins. Sa gaya ng ibang mga breeders, sir, nag-start to sa ang original kong talaga binibreed is Oranda. Since 2018, nag-breed na ako. 2017 kata. Tapos siguro mga 2 years pa lang ako sa Demikin. Nung sumasali ako ng actual show, nakikita ko na konti lang yung sumasali sa Demikin. Sabi ko, hirapan din ako sa Oranda. Subukan ko mag-breed. Sumali ako sa GO, may nakuha din ako mga materials. Then, may nakita ako naghanap akong quality material for potential na pwedeng ilaban sa show na, bumili ako ng import. Nakala ko, okay siya. Pagdating dito sa akin, hindi ko siya nagamit. Hindi siya for show talaga, hindi siya show pitch. Kumbaga, material lang siya, pero quality naman. Ang hindi ko na yun kung anong form, pero malaking bagay yun, nakatulong yun sa akin kung paano ko na-improve yung ng Demikin ko. May mga local breed na ako from local lines, from Mindanao talaga. Then, minix breed ko siya, ginamitan ko ng import from Indonesia. Tapos, parang trial and error lang talagang breeding. Kailangan talaga yung mga genes ng male and female breeders mo. Talagang matching. Oo, kailangan talaga. Kahit pareho maganda yan, minsan, makikita mo sa fry pag nag-hatch siya, in-observe mo yan, at least sa opinion ko, pag good match yan, good ang genes nila, good ang pairing mo, makikita mo doon pa lang sa pag-hatch. Tapos pag nag-pre-swim na yung mga fry mo, 2 to 3 days, makikita mo, mga straight ang mga body niya, wala masyadong balok. So, 80% to 90% magaganda yung mga forms nila. So, dun, pwede ka mag-assume siguro mga 30%, pwede ka makaselect dun ng mga good materials and siguro sabihin natin mga 10% ng mga for potential. Ang malaking factor lang kasi dyan yung experience din na as a breeder. Siyempre, hindi naman yan na 1 year, 2 years lang na maging breeder ka. Dapat talaga mas malaking bagay yung breeder ka. Yung experience mo sa pag-breeding.
Kasi dyan mo pag-aaralan yung proper culling talaga. Proper culling, proper selection ng fish talaga yan. Yan ang pinaka-importante. Pag alam mo yung standard, alam mo yung, tapos yung isa pa yung proper handling. Sinabi mong handling, hindi lang yung pagkakal. Dapat alam mo yung paano mo siya i-separate, yung nagkakal ka, nagsaselect ka. Kasi minsan, pag mali yung handling mo ng isda, minsan, sa fry pa lang or sa mga juvenile, prone kasi yan sa sa mga bali, sa mga damages. So yun, nagiging pet na lang sila material. Imbis na pag proper handling talaga, tapos alam mo yung proper culling, talagang makakakuha ka ng sa selection lang talaga yan, yun lang ang opinion ko. Dapat walang ibagay yung experience talaga. Mas alam mo, ang importante, alam mo yung standard ng isda. Kasi yun ang pipiliin mo, yung quality. Magbe-base ka kung ano yung quality, yung standard ng quality ng isda. Na demitive, parang gano'n. So, ayun nga, sobrang ganda ng Demikin na ginamit dito sa Geo natin. So, makikita nyo naman sa mga videos natin, ang gaganda ng kulay, mga body, ang ganda talaga ng jeans ng ginamit ni Sir Jomar dito. So, yung mga gustong, o kaya nagbabalak na mag-breed ng mga goldfish, any type of goldfish, pwede nyo naman tanongin si Sir Jomar about sa breeding or kahit anong advice about sa breeding. Kahit sa grooming. Actually, this person is one of my mentor sa pag-groom. Sobrang bait nito. Lahat ng tanong mo sasagutin niya talaga. Faithful, mabait, gwapo. So, Lahat na. Yun. Thank you ulit, Sir Jomar. Sobrang ganda ng mga binigay mong isda ngayon. Sana maulit. Sige. Thank you so much. Thank you, po. thank you. Thank you. So, hello mga groomers. Ito nga pala si Sir Tango Gab and si Sir Martin Santiago. So, sila po yung organizer ng Luzon Demikin Actual Geo. So, Sir, tanong ko lang po sa inyo, ano yung mga preparation na hinanda natin dito sa Actual Geo natin? Okay, ang preparation namin dito, siyempre naghanap muna kami ng Demikin na pwedeng gamitin sa Geo na quality, and because of partnership with Jomar Pakres, na nakita namin na sobrang quality ng mga Demikin niya. Kaya yun yung napili namin ni Martin as gamiting Geo sa actual show na. How about, sir, yung mga ginamit natin na, yung funds na ginamit natin dito sa... Actually, yun nga, our entry fee is 1.7. So, most of our expenses, in-invest namin sa trophy, and onting yung aquarium, and yung mga stand, and yung iba, siyempre, nagdagdag na lang kami ng for the love of the hobby. Nakita ko nga, sobrang ganda ng mga trophies natin, talagang hindi talaga tinipid. So, tsaka about sa trophies natin pala, gawa siya ni Sir Franco. Yes. First time to sa Luzon na actual Geo dito sa Luzon. So, sobrang saya nang nangyari dito. May pa-cater pa sila, sir. Sir, tanong ko lang kung ano yung naging inspire sa Geo na to? Ano yung nag-inspire sa inyo para gawin tong Geo na to? Siguro for me kasi, dahil syempre bago lang din ako sa pag-groom. Actually, it's my first year. And syempre nakikita ko yung sa ibang Yes, Visayas, Mindanao. So why not sa Luzon, hindi natin gawin dito, which is maraming groomers dito sa Luzon. Tama. And maraming inspiring na ayaw lang nilang lumabas sa na para makilala din, di ba? And because of the help of Martin din, syempre bas experience sa akin sa fish. So marami akong knowledge na natutunan, and with also yung Team Manila. So, yun yung mga groomers. Nag-start ng actual Geo dito sa Luzon. So, yung mga taga Luzon dyan na gusto sumali sa Geo na actual. So, PM nyo lang sila. Alam ko may plan sila. Tama ba? Yeah, it's been a long time na rin kasi talaga na siguro kaya din namin naisipan na mag-start ng ganito. Kasi ako, 4 years na rin ako nandito sa industry ng goldfish. Walang nagsusupport pa na mabuo natin itong ganitong klase ng show, actual show. So,
gaya nga ng sinabi ni Bro Tango na pag may naisip siyang plano, talagang tinutuloy Yes, tinutuloy niya. So, ginawa ko, as a tropa friend, kasama na sa goldfish keeping. Actually, start kami magkalaban lagi. Totoo So, naman. binigay ko din yung support ko para yun, masimulan natin to. Pero sobrang hirap talaga, lalo ang laki ng hirap ni Bro Tango dito sa event na to. Pero it's because of lahat nga ng plans at dreams na natutupad, malakas ang loob niya. Ito, nandito tayo ngayon. So, naging successful naman. Nagpapasalamat kami sa lahat ng sumali, nagpunta. Yung ibang lalayo pa, Yes. Baguio, May taga Bicol, Bicol, Ilocos. yeah. So, thank you so much talaga sa lahat ng participants na nag-support. We are also having another plan to continue this kind of show sa atin. Sana tuloy-tuloy na mag-support pa rin yung mga kapwa natin groomers. Pero siguro we will have a online GO muna after this. Yung proceeds po nito, we are also planning to put it here para sa mga tanks. Dagdagan natin yung tanks natin para in the future na baka sakali magkaroon tayo ng national show dito sa Luzon. Prepare na tayo na meron tayong gagamitin kasi hindi po biro mag-set up, napakamahal po ng gastos. Pero with the strength of Tango, na tuloy po natin ito na nagkatotoo yung ating dream lang, di ba? So, ihingin sana namin ulit yung tulong at support lahat ng groomers na nandito, Team FNC, Team Manila, at lahat pa po nung pwedeng sumuporta sa amin. Yun po, hingin namin sana yung suporta niyo. So, sa mga hindi pala nakakaalam, no, si Sir Tango po is part of the Team FNC and si Sir Martin naman is from Team Manila. So, very well-known na team dito sa NCI sa Luzon, sorry. So, magandang collab to para sa mga shows dito sa natin sa Luzon. So, sa mga gusto sumali, gusto mag-try, mag-groom, pwede tayong yun nga, sumali dito sa mga kahit mga simple na GO or mga groom your own isda. Ano ba yung plano o yung target natin sa eto dahil sa sinimulan nyo to, ano yung target natin na or plan? Siguro yung plan namin for next is this show kasi is the making. So we're planning siguro Oranda or Rancho. Baka mag-groom your own kami, Rancho or Oranda. Yun yung sa actual. Yeah, actual. And syempre magdadagdag tayo ng tanks para yung mga Oranda naman na gusto mag-groom or Rancho is maano rin yung nila, yung skills nila. And Kasi nga, upcoming GO online natin. meron din tayo. hopefully this year din mangyari siya. Yeah. A few months after. Lalawag, syempre pag ginusto, mangyayari. Tama. So ito kasi, actually sabi nila impossible. Pag narinig ko kasi impossible, parang yun ang impossible. That's the challenge. No, that's the challenge sa akin eh. Kaya at least ito, sobrang saya ko. Ang daming nandito, ang daming iba-ibang lugar, di ba? So, marami dito, 1 year na nagkaka-chat, 2 years, pero ngayon na nagkita. Yun yung pinaka-naging goal ko sa Hindi lang siya basta-basta na actual show. Yeah. Ano na rin siya, meet and greet sa mga Get together. groomers natin dito sa... Saka kung kaya ng ibang kaya rin ng Luzon. Yes. So, muli po, ini-invite namin yung hindi lang yung mga groomers, old groomers, veteran groomers, pati po yung mga newbie na gustong matuto. Yes. Willing naman po ang bawat isa sa atin na tulungan sila, na i-guide sila para mapunta dito sa masaya na hobby na to kasi hindi lang naman yung pag-iisda yung nakukuha natin dito. Kumbaga, we meet new circle of friends. Like, tayo, matagal na tayong magkakilala online. Pero ngayon kami nag-meet. Lahat tayo naman. That is one of a good thing about this hobby. Yes. So, sana po masuportahan ng lahat at mapagpatuloy pa natin itong ganitong hobby natin na masaya. Pagkapagagandahin natin lalo. Yes, saka pagtutulong-tulungan pa natin mapaganda to sa tulong ng Team Manila, tulong ng Team FNC.
paayusin po natin to at dadagdagan pa natin ng mas mapaganda pa tong show natin dito. Kaya i-subscribe nyo rin si Mark Allen. Opo. Lahat ng groomers, lahat ng fish lovers, dapat i-subscribe si Mark. So, yun lang. So, gusto ko lang din magpasalamat sa dalawang to kasi sobrang saya ng event na ginawa nila dito. Promise. Yung mga gusto sumali sa Luzon, promise try nyo na. So, thank you ulit, sir. Sir, thank you. Congratulations din. O nga pala. Nanalo pala ako best in short tail. Kasi short tail. So,